na pagkakakilanlan ng biktima. 2 ID kasi ang na-recover mula sa wallet nito. Dali-dali naman nakatakas ang 10-wheeler truck na nakapatay sa biktima. Hindi rin ito naplakahan ng mga nakasaksi sa pangyayari. Panawagan naman ng otoridad sa tumakas na driver ng truck. Kung sino man yung truck driver na nakasagasa sa babae dito sa IPI, lumantad ka na para ma-solve naman yung kasong ito. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang lalaki sa Las Piñas dahil sa pagbebenta ng motorsiklo na umano'y nakaw. Si Ian Cruz, Nakalerto 24. Sa Las Piñas City Police Headquarters ang bagsak ng 23 anyos si Roderick Rublica. Bago maghating gabi, isinita ng mga tanod ng Barangay LS Aldan ang suspect at isang kasama nito na pinsan niya raw. Nagbebenta raw kasi ang dalawa ng motorsiklo na nagkakahalaga lamang ng mula 1,000 hanggang 4,000 piso. At dahil nagduda ang mga tanod ng pag-aari ng dalawang mga motor, hinanapan nila ito ng papel. Doon na raw nagtangkang tumakas ang dalawang suspect. Pero sa maiksing habulan, nasa kote rin si Rublica. Nag-confess kanina si Roderick na kuha daw nila to, sinalisihan nila along Alabang area. Itong sasakyan na to at naghahanap nga sila nung mabebentahan. Sagot ng suspect sa mga investigador. Diskarte lang ba pinapabenta? Ha? Pinapabenta. Sino nagpapabenta? Hindi sa amin po. Sa ngayon ay hinahanda na ako kulang kaso laban kay Rublica. Pinaghahanap na rin na nakatakas itong kasama na umunay may bitbit pang baril. Ian Cruz, Nakalerto, 24. Mga kapuso, nakukulangan po ang National Economic Development Authority o NEDA sa panibagong pisong kada litrong rollback ng mga kumpanya ng langis. Sa baba ng presyo ng krudo sa bandaigdigang pamilihan, dapat daw ay mas malaki ang bawas presyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sabay-sabay na nag-rollback ang ilang kumpanya ng langis kanina. Pero mapa big three o small player man, piso lang ang bawas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Gayunpaman, natutuwa pa rin ang Malacanang. May mga 1 peso rollback, we appreciate it, but perhaps they can roll back some more. Dahil hindi proportionate Ang pump price ng diesel naglalaro pa rin sa mahigit 44 hanggang mahigit 45 pesos. Ang gasolina, mahigit 45 hanggang 48 pesos naman. Malayo sa inilabas na ulat ng NEDA na dapat 35 pesos at 32 centavos na labang ang diesel at 40 pesos at 95 centavos naman ang gasolina. Ang pinagbasehan ni NEDA Director General Ralph Recto ang $70 per barrel na presyo ng crudo sa world market at exchange rate na 48 pesos at 28 centavos. So more or less it's the same. As far as Dubai prices are concerned, as far as the exchange rate is concerned, there's a little difference, but it shouldn't be that far off. Sabi naman ng ilang oil company, ang dapat na pinagbabasehan ng monthly average ng crudo ay ang $95 per barrel na monthly average noong September. Ang magiging monthly average daw kasi para sa buwang ito, sa Nobyembre pagagamitin sa computation. I think it's also best if NEDA will make public yung calculations nila para talaga makita na lahat kung how it was arrived at. No? We believe our prices are reasonable because we base all of our calculations on a consistent process. So mali po si Ralph? Obviously, magkakamali at magkakamali, hindi lang siya, kung hindi ang ibang mga taong nag-a-attempt magkumpara sapagkat hindi nga sila kumpleto sa mga datos na dapat nilang gamitin at mali rin yung application ng paggamit ng data. Bukas ang Shell at Eastern Petroleum sa anumang audit at investigasyon. Para naman di raw masyadong umasa ang publiko na malaki ang ibaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, panawagan ng Energy Department. Yung may mga kanya-kanya computation dyan, kung pwede lang makipag-coordinate sa amin para makipag-consolidate tayo, compare tayo ng figures para we have a common understanding of how prices are probably reached. Ang ilang transport group, isang caravan ang ikakasabukas sa mga opisina ng mga oil company. Amin pong ipinababagsak sa 37 pesos per liter ng diesel, yung one-time big time. Tuloy naman ang paghahanap ng ibang mapagkukunan ng enerhiya ng pamahalaan. Matapos makadiskubre ng langis sa Yacal 1 sa Northwest Palawan Basin, muling nakadiskubre ng langis sa Tindalo 1. Sa kabuuan, 200 meters ng oil column na ang nadidiskubre sa lugar. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.
Mga kapuso, sasalubungin daw ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Volante pagbalik niya sa bansa sa susunod na linggo. Pero sabi po ng Department of Justice, hindi aarestuhin si Volante. Nakatutok si Maki Pulido. Martes o Miyerkules sa susunod na linggo ang mga binanggit na araw ni DOJ Secretary Raul Gonzales kaugnay sa inaasahang pag-uwi ni Jokjok Volante, ang di umano'y utak ng fertilizer fund scam. Susunduin siya sa airport ng mga ahente ng NBI para raw sa isang debriefing. We want to interview him and maybe have some tactical interrogations. Duda ni Senador Mar Rojas magkaka-debriefing para magtugma-tugma ang mga bibitawan nilang salita. Ang dahilan kung bakit magkokomperensya sila ng 2 araw para itahi-tahi ang storya. Hanggang ngayon wala pang kaso eh. I would give him the benefit of the doubt. I would like to think that Justice Secretary Raul Gonzales is a man of the law. Pagkatapos ng debriefing, sabi ni Gonzales, malamang isang malayang mamamayang lalabas ng NBI compound si Volante. Wala naman daw kasing kaso laban sa dating Undersecretary ng Department of Agriculture. Ang ibinigay sa Ombudsman na Senate report tungkol sa fertilizer fund scam para sana mapagbasihan ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi pa naaksyonan hanggang sa ngayon. Paso na rin daw ang warrant of arrest na inisyu ng Senado nang di sumipot si Volante sa mga pagdinig tungkol sa fertilizer fund scam. Kinontra ito ni Senador Kiko Pangilinan. The Senate says they will again issue him a subpoena. Therefore, the warrant of arrest issued by the Senate before should not be considered anymore. Until that warrant of arrest is withdrawn, officially, it remains in force and effect and can be implemented upon his return. Umaasa si Attorney Harry Roque na hindi tutulungan ng Malacanang na magtago si Volante. Hindi naman raw taong gobyerno si Volante, kaya sabi ni Executive Secretary Eduardo Ermita, wala na silang pakialam sa kanya. Ibabaon na rin sa limot si Jokjok Volante sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong upang unang-una siguro makaalis muli ng Pilipinas o kaya naman pangalawa upang magtago dito sa Pilipinas. As far as we in the palace are concerned, he has to address it as a private citizen. We have nothing to do with it. He is on his own. Galing Hong Kong si Volante bago pumasok ng Amerika at madetine noong 2006. Hindi sinagot ni U.S. Ambassador Christy Kenny ang mga tanong kung doon din dadalhin si Volante. Any person who is removed from the United States is in accordance with our immigration procedures. We coordinate that with Philippine authorities. Wala pang naririnig mula kay Volante mula nang pumutok ang fertilizer fund scam, kaya't maraming naghihintay kung magsasalita na siya sa pag-uwi niya. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nasa China po ngayon si Pangulong Arroyo para dumalo sa ikapitong Asia-Europe meeting. Habang paalis siya kaninang umaga, nabulabog ng bomb scare ang Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Nagbabalik si Ian Cruz. Ilang minuto bago mag-alas 7 ng umaga kanina nang bigyan ng military honor si Pangulong Arroyo sa NAIA Centennial Terminal 2 bago siya tumulak patungong Beijing, China. 5 araw na mananatili sa China ang Pangulo para samahan ng may 44 na lider at delegado mula sa Asia at Europa sa ikapitong Asia-Europe meeting o ASEM bukas hanggang Sabado. Inihatid siya ni na Executive Secretary Eduardo Ermita, Defense Secretary Gilbert Teodoro, AFP Chief of Staff General Alexander Yano at PNP Chief Jesus Bersosa. Napapanahon daw ang summit sa gitna ng kinakaharap na global financial crisis. Tipid nga raw ang biyahe ng Pangulo at kanyang delegasyon. As always naman, we're always stringent. We always see to it that we only spend as necessary lamang. Kasama sa biyahe si Presidential Advisor on the Peace Process, Hermogenes Esperon. She has a backup in case he meets with leaders both in Asia and Europe to ask about the situation, the peace process that's going on. Makikipag-usap din daw ang Pangulo sa mga posibleng investors sa Wuhan, sa probinsya ng Hubei. Habang palis ang Pangulo, binalot naman ang tensyon ng arrival area dito rin sa Terminal 2. May maliit na bag kasing naiwan sa isang pushcart. Kinordon ang arrival lobby habang inihintay ang pagdating ng K9 at bomb disposal unit. Matapos amoy-amoyin ng bag ng K9, gibabaistang pala ng isang airline ang laman, gaya ng toothbrush at razor. Ayon kay Manila International Airport Authority, Assistant General Manager Angel Atutubo, normal procedure naman daw na i-check ang mga abandonadong bagahe. Agad ding bumalik sa normal ang sitwasyon sa Centennial Terminal. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Susunod! Lalaking bigla raw tumawid na sa gasaan ng truck, patay.
Jasmine Curdy, masaya raw sa bago niyang kaparehang si Dion Ignacio. Diana Subiri, inspirado raw, kaya ba sexy pa rin? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Alerto 24. Isang lalaki ang patay matapos